Tokat Stories. Mga istorya ng tinig, orasyon, kababalaghan at takot. Ito ang unang pagkakataon na ibabahagi ko sa iba ang aking kwento. Matagal ko na itong dinadala pero takot ako na mahusgahan, kaya sinasarili ko na lang ang lahat. Itago niyo na lang sana ako sa pangalang Miko. Sapat na siguro ang pangalan na to para simulan ko ang aking kwento. May isang babae akong minahal ng sobra. Tawagin na lang natin siyang Lira. Marami kaming pinagdaanan. Maraming laban sa buhay ang sabay naming napagtagumpayan. Kaya hindi ako nakakita ng dahilan para huwag mauwi ang lahat sa isang simple pero masayang kasalan. Nasaan na kaya siya? Hello, babe. Nasaan ka na? Malayo ka pa ba? Eto naman, masyadong excited. Kakaalis lang itong kotse sa hotel. Gusto lang kitang makasama na. Excited na akong sumagot sa pare ng I do eh. At excited na akong marinig ang "You may now kiss the bride." Sabihin mo sa driver, bilisan. Pero ingatan ka ha. Sa wakas, ito na rin yung pinakahihintay nating dalawa. Thank you ha. Saan? Sa pagpayag mo na dalhin yung apelido ko. Yung maging mag-asawa tayo. Yung magkasama tayo habang buhay. Ano ka ba? Hindi lang habang buhay. Dahil sasamahan kita kahit mawala na ako. At kung sakaling mauna ako sa'yo. Ano ba naman yan? Ayoko ng mga ganyang linya ha. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Hindi kita iiwan kahit kailan. Okay lang ba na marinig yung wedding vow mo mamaya para sa akin? Mamaya na. Surprise yun eh. Sige na. Mamaya na lang para mas may dating. O sige, ako na lang. Mamaya na lang din. Gusto ko na ngayon eh. Gusto ko kasing ulit-ulitin sa'yo yung mga sasabihin ko. Sige na nga. Para kahit di tayo magkasama ngayon, para na rin kitang binabantayan habang nasa biyahe, habang kausap ka. Ready ka na? O sige, game. Dati nangarap lang ako na may isang lalaki na magmamahal sa akin ng totoo. Dati, ipinagdarasal ko lang na may dumating sa buhay ko. Natatanggapin ako ng buong buo. Pero dati yun. Kasi ngayon, nandito ka na. Ikaw ang kahulugan ng salitang pag-ibig. Ikaw ang nagpaliwanag sa akin ng mga salitang mahal kita. Ikaw ang kumumpleto sa akin mula ulo hanggang paa. Ikaw ang dahilan ng bawat pagpindig ng puso ko na walang ibang gustong itibok kundi ikaw. Na sa bawat pagkabog, pangalan mo ang sinisigaw. Kaya salamat sa lahat. Wala akong makakalimutan kahit ang bawat hangin ng iyong paghinga. Ang mga titig mo sa akin, naramdam kong ako lang talaga. Kaya mula ngayong araw na ito, nangangako at sumusumpa ako sa iyo na kahit na anong mangyari, hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Pangako yan. Sumpa yan. Ipangako mo rin, babe, na wala kang ibang mamahalin na iba, kundi ako lang. Pangako, ikaw lang. Wala nang iba. Mahal na mahal kita, Miko. Hindi kita iiwan. Lira! Lira! Hello! Hello! Lira! Sumagot ka! Anong nangyari? Lira! Sumagot ka!
Sa isang iglap, kinuha sa akin si Lira. Nabangga ng truck ang kotseng sinasakyan niyang papunta ng simbahan. Hindi na siya umabot ng ospital. Patay siya on the spot. Walang naganap na kasalan. Durog na durog ako. Naghalit ako sa mundo. Araw-araw walang ibang laman ang dasal ko kung hindi sana mamatay na lang din ako. Lagi ko siyang napapanaginipan. Nakangiti, nakatitig sa akin habang suot-suot pa rin niya ang kanyang wedding gown. May mga pagkakataon pa na naririnig ko ang boses niya. May oras din na nagigising ako sa madaling araw na para mang hinahaplos niya ang mukha ko habang binubulong niya sa akin yung mga salitang, "Mahal na mahal kita." Hindi ko alam. Pero sa bahay napakaraming hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Sa bahay na kung saan kami dapat titira. Doon, lagi ako may nakikitang babae na kung iisipin kong mabuti, yun ay walang iba kundi si Lira. Siguro dahil natalo ako ng emosyon at utak ko, kaya kahit saan ako tumingin, parang siya lagi ang nakikita ko. Maraming taon na ang lumipas pero walang nagbago sa kung ano ang nararamdaman ko sa paligid. Mga kakaibang pangyayari. Walang palya ang panaginip ko na kasama siya. Lagi akong maagang bumabangon dahil para niya akong ginigising. Nasanay na rin ako sa mga nakikita ko sa bahay. Sinabi ko na lang sa sarili ko na kung si Lira man yun, tinupad niya ang pangako niya na hindi niya ako iiwan. At hindi niya nga ako iniwan kahit ilang panahon pa ang nagdaan. Kahit pa may dumating na bagong tao sa aking buhay na handa akong mahalin at handa ko na rin namang tanggapin. Nagpakasal ako kay Via at dito na lalong naging kakaiba ang lahat. Sobrang easy pang gawin. Text ka lang, may pins ka na. Text Sky PR Space Silver 1 or Sky PR Space Select. O Via, Han. Tara, matulog na tayo. Kanina ka pa nanonood dyan eh. Puyat ka na. Hindi pa ako inaantok eh. Saka weekend naman bukas. Halika dito sa sofa, Han. Tabi tayo. Naglalambing nga. Sige na nga. Payakap nga. Oh, kumusta naman yung trabaho mo? Ganun pa rin. Minsan stressful. Pero parte na yun ng trabaho eh. Buti na lang nandyan ka. Nag-aalis ng pagod ko. Nambola pa nga. Alam mo naman na lahat gagawin ko para mapasaya ka lang. Saka kapag ka nandito ko sa bahay, wala kang ibang dapat isipin. Ang bahay, lugar kung saan dapat nagre-relax ka. Ang bahay, hindi naka-safe na lugar. Dapat dito, happy ka lang. Naupuan mo yata yung remote, Han. Napindot mo yata yung volume. Ha? Hindi ah. Saan na ba yung remote? Ito kasi sa ibabaw ng mesa eh. Teka nga, marereklamo pa tayo ng mga kapitbahay. Pakihinaan na lang, Han. Teka, ito na, off ko na nga lang eh. Dali. Madalas bang gumaganito yung TV natin? Hindi naman. Pero minsan, bigla na lang bubukas. O kaya biglang mamamatay. Minsan naman lilipat ang channel. Sira na yata yung remote eh. Makabili na nga lang ng bagong remote bukas. Pero ngayon, wala na tayong panonoorin. Ikaw na lang yung titignan ko. Ay nako ah. Yung mga tingin na yan. I miss you. I miss you too. Miss ka rin. Lagi naman tayong magkasama dito sa bahay ah. Ganun kasi kita kamahal. Lagi kitang namimiss. Teka, ano yun? Daga yun. Alam mo, may nakita ko nung nakaraan. Sigurado ka? Oo, mahuhuli ko rin yun. Pero sa ngayon, ikaw na munang hihulihin ko. Di mo na ako kailangang hulihin. Sayong-sayo na ako. Mauubos na ang gamit natin. Shh! Alam mo, ang gamit na bibili, yung ganitong mga oras di na mababalik yon. Hayaan mo na yun. Ikaw talaga. Oo na.
Sige na nga. I love you, Han. Mahal na mahal kita. Alam mo, ikaw lang talaga. I love you, babe. Sabi mo ako lang mamahalin mo. Nangako ka. Lira? Ha? Via, sorry. Han, sa kwarto na lang tayo. Balik ka na. Tokan Stories. Hindi lang isang beses nangyari ang sitwasyon na yun. Pinipilit ko na lang isipin na guni-guni lang ang lahat. Na baka kahit nagpakasal na ako kay Via, talagang may parte pa rin ng puso at isip ko na hindi pa talaga nakaka-move on kay Lira. Na hindi ko namamalaya na sa mga bagay na ginagawa ko, siya pa rin ang laman ng puso at isip ko. Pero kahit anong kumbinsi ang gawin ko sa aking sarili, may mga pagkakataon na napakahirap ipaliwanag. Nandyan yung kapag mag-isa ako sa kotse, nakikita ko sa rearview mirror ko si Lira at suot-suot pa rin niya ang kanyang wedding gown. Na kapag mag-isa ako sa kwarto at nasa opisina si Via, may kakatok sa pinto. Pagbukas ko, wala naman. May pumapasweet at tumatawag sa akin kapag nanonood ako ng TV. Paglingon ko, parang may isang mabilis na puting tela na daraan. At isa sa napakahirap maipaliwanag ay kung bakit lagi ko nakikita sa sahig ng bahay namin ang larawan na magkasama kami ni Lira na lagi ko rin namang itinatabi sa aparador. Aaminin ko, naapektuhan na ang pagsasama namin ni Via. Pwedeng may napapansin din si Via pero hinahayaan na lang niya dahil hindi siya naniniwala sa mga ganong bagay. Ang lagi niya sa akin sinasabi, hindi totoo ang mga yon at guni-guni lamang ng tao. Hindi ko rin masabi sa kanya ang mga nararanasan ko. Ayaw ko kasing isipin niya na kami ang magkasama pero parte pa rin ng aming pamumuhay si Lira. At tama, tinupad ni Lira ang pangako niya na lagi lang siya sa tabi ko. Hello? Wag! Hindi! Hello! Hello, Lira! Via? Anong oras na ba? 3:00 pa lang pala na madaling araw. Han, Via, anong ginagawa mo dyan sa pintuan? Bakit ka nakatayo dyan? Han, uy, okay ka lang ba? Anong nangyari? Balik ka dito sa kama. Ang aga mo namang gumising. Nananaginip ka. Ano na naman ba napanaginipan mo? Hindi ko maalala eh. Si Lira? Ha? Sa 3 taon nating mag-asawa, parang alarm clock ko ng pagsabi mo ng pangalan ni Lira tuwing 3:00 ng madaling araw. Sorry. Okay lang yon. Hindi ko naman siguro magiging karibal ang taong matagal ng patay, di ba? Via naman. Okay lang talaga. Alam ko naman at nararamdaman ko na mahal mo ko. Sorry talaga. Pero, ano bang ginagawa mo sa pintuan? Bakit ka nakatayo dun? Ha? Anong nakatayo? Paggising ko, di ba? Nakatingin ka pa sa akin. At tinatawag nga kita eh. Pinapaupo kita dito sa tabi ko. Nico, Han, hindi ako umalis ng kama. Nakaupo lang ako dito oh. Han, nagbibiro ka pa eh. Ginagawa mo pang joke time eh. Alam mo namang madaling araw. Matulog na nga tayo. Babe, miss na kita. Via? Ang swerte naman ni Via. Nahahawakan ka. Nahahalikan ka. Han,
Tama na, please. Mag-sorry na nga ako, di ba? Saka sabi mo, ramdam na ramdam mo naman na mahal kita. Oo. Mahal na mahal mo siya. Mahal na mahal mo siya! Lira? Hindi mo na ako matawag na Tino. Dahil may hacker. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ano? Sinungaling ka. Sabi mo ako lang. Ako lang, babe. Ako lang. Ako lang. Nangako ka! Lira, minahal kita. Alam mo yan. Alam mo kung gaano kita minahal. Naging miserable yung buhay ko nung nawala ka. Pero sana naman maintindihan mo na nandito pa ako sa mundo. May buhay pa rin ako. Sabi mo ako lang wala ng iba. Bakit pinagpalit mo ako? Hindi pa rin kita iiwan. Tandaan mo, Miko. Tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Hindi kita iiwan. Han? Anong nangyari? Via, ikaw na ba yan? Via. Bakit? Anong meron? Anong nangyari sa mga gamit dito sa kwarto? Bakit ang kalat? Ang daming basag! Pangako ko sa'yo. Hindi kita pababayaan. Pangako. Nangako ka rin sa akin. Tokat Stories. Napakahirap paniwalaan ng mga nangyari. At hindi ko akalain na ako mismo ang makararanas nun. Ipinaliwanag ko kay Via ang lahat. Kumonsulta na rin kami kung kani-kanino. Nag-alay kami ng dasal, pinabindusyonan ng buong bahay at ang sasakyan namin. Nagpunta rin kami sa puntod ni Lira. Humingi ako ng tawad. Pero hanggang ngayon, hindi malinaw sa akin kung si Lira ba yun o ginagamit lang si Lira ng iba para guluhin ang pagsasama namin ni Via. Hanggang ngayon may mga pagkakataon pa rin na mahirap ipaliwanag. Pati si Via, nakakakita at nakakaramdam na rin ng mga bagay-bagay na dati ipinagwawalang bahala lang niya. Patuloy pa rin kaming nananalangin na sana dumating na yung araw na matahimik na kami. At may mensahe rin ako para kay Lira. Lira, kung ikaw man talaga ang sumasali sa aming buhay mag-asawa, parang awa mo na. Mahalaga ka pero hayaan mo sana kaming maging maligaya, maging masaya at malaya. Huwag mo sanang kapitan masyado ang pangakong binitiwan mo. Pero kung may isa man akong bibitiwang salita ngayon at magiging pangako, yan ay walang iba kundi mananatili kang may puwang sa aking puso. Hanggang dito na lang at sana sa mga nakikinig ngayon, maging maingat sa pagbibitiw ng pangako ng isang sumpa. Gumagalang, Miko. Tokat Stories. Mga istorya ng tinig, orasyon, kababalaghan at takot. Mag-subscribe at hit the notification bell para updated ka sa takutan.